Hindi siya mandirigma kundi isang simpleng pastol na tahimik na nagbabantay sa kanyang mga tupa. Malayo sa gulo ng digmaan, namuhay siya sa katahimikan kung saan ang bawat araw ay pare-pareho lang. Ngunit sa kanyang puso, may lakas na unti-unting lumalalim sa bawat pagsubok na hindi napapansin. Araw-araw siyang nagsasanay. Hawak ang tirador, hindi alam na ito pala ang magdadala sa tadhana. Nang dumating ang panganib, hindi siya umatras kundi tumindig na parang sanay sa laban. Sa gitna ng takot, pinili niyang manatili kahit alam niyang siya lang ang lalaban. Walang nakakakita, pero bawat laban niya ay humuhubog sa kanyang lakas. Araw-araw, patuloy lang siya kahit walang nakakaalam kung saan ito hahantong. Wala siyang kayamanan, pero sapat ang kanyang tapang para harapin ang anumang hamon. Naghahanda siya, hindi para sa ngayon kundi sa sandaling magbabago ang lahat. Dumating ang balita, isang digmaan ang nagsimula at ang lahat ay tinatawag na lumaban. Iniwan niya ang tahimik na buhay at naglakbay patungo sa laban na hindi niya kilala. Bawat hakbang niya, papalapit sa kapalaran na magbabago sa kanyang buhay. Pagdating sa kampo, ramdam agad ang takot na bumabalot sa buong hukbo. Ang mga mandirigma, hindi makagalaw, parang nawalan ng lakas ng loob. Tumingin siya sa unahan at nakita ang larangan kung saan magaganap ang laban. Ngunit kakaiba ang katahimikan. Parang may naghihintay na mangyayari anumang sandali. Biglang lumitaw ang anino, isang anyong napakalaki na nagdulot ng takot sa lahat. Isang higante ang tumindig. Walang sinuman ang gustong humarap sa kanya. Nakita ng lahat ang higante. Pero si David may ibang nakita sa kanyang harapan. Lumabas ang higante. Yumanig ang lupa sa bawat hakbang na kanyang ginawa. Umikinang ang kanyang baluti. Tila walang kayang tumagos sa lakas na kanyang dala. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Hamon na walang sinuman ang tumugon. Araw-araw siyang bumabalik at nananatiling walang kalaban na kayang tumayo. Nakatitig ang hukbo, nanlalamig sa takot na unti-unting sumasakop sa kanila. Walang kumikilos. Walang gustong sumubok na harapin ang higante. Mas lumalakas ang kanyang yabang habang nakikita ang takot sa kanilang mga mata. Ginagawa niyang kahihiyan ang kanilang katahimikan at kawalan ng lakas ng loob. Napatigil ang buong larangan. Parang tumigil ang oras sa tinding tensyon. Yumuko ang mga mandirigma. Talo na agad kahit wala pang laban.
Ngunit may isang nakatingin, hindi natitinag sa takot na bumabalot sa iba. Nakinig si David at may nagbago sa kanyang pananaw sa laban. Nakita niya ang hindi nila nakita. Hindi higante kundi isang pagkakataon para manalo. Lumalaki ang takot sa paligid. Pero nanatili siyang matatag at hindi nagpatinag. Habang sila ay nag-aalinlangan, siya ay humakbang patungo sa laban. Biglang bumigat ang hangin. Parang alam ng mundo na may mangyayaring malaki. Naghihintay ang higante. Walang inaasahang lalaban sa kanya. Isang desisyon ang babago sa takbo ng kasaysayan. At sa sandaling iyon, humakbang si David na may tapang na walang kapantay. Sa sandaling iyon, magkaharap ang maliit at ang higante sa gitna ng laban. Mag-isa siyang lumakad patungo sa laban na walang gustong humarap. Nakita siya ng higante, ngunit hindi niya ito sineryoso kahit kaunti. Tinanggihan niya ang baluti. Pinili ang simple na kanyang nakasanayan. Pinulot niya ang mga bato, mga simpleng bagay na magiging sandata ng tagumpay. Bawat galaw niya, may layunin at walang bahid ng takot. Patuloy siyang lumapit. Hindi tumitigil kahit ang lahat ay nagdududa. Magkaharap sila. Dalawang magkaibang mundo na magtatagpo sa laban. At doon nagsimula ang galaw na magbabago sa lahat. Umiikot ang tirador, bumibilis sa bawat sandali na lumilipas. Pinakawalan ng bato, lumipad ito patungo sa tadhana. Parang tumigil ang oras, habang lahat ay nakatingin sa nangyayari. Sa isang iglap, nagbago ang lahat na parang hindi mapaniwalaan. Napatigil ang higante, hindi makagalaw sa biglaang pangyayari. Nawalan siya ng balanse at nagsimulang bumagsak sa lupa. Bumagsak ang higante. Yumanig ang mundo sa lakas ng kanyang pagbagsak. Sandaling katahimikan. Walang gumalaw sa tindi ng nangyari. Naintindihan nila na ang imposible ay nangyari sa harap nila. Nakatayo si David. Tahimik pero nagtagumpay sa laban. Sa sandaling iyon, nag-iba ang lahat para sa buong hukbo. Isang pastol ang nagbago sa kasaysayan ng digmaan.
Sumigaw ang hukbo, sa wakas ay nagtagumpay ang tapang laban sa takot. Ang takot na bumalot sa kanila, napalitan ng lakas na handang lumaban muli. Tumakbo ang kalaban, habang hinahabol sila ng hukbong may bagong tapang. Ang higante na kinatatakutan ng lahat ay nakahandusay sa lupa. Hindi sa lakas, kundi sa paniniwala na gawa ang bagay na imposible. Ang tagumpay na ito, nagbigay ng pag-asa sa bawat mandirigma na nawala ng loob. Muli silang tumindig, handa nang harapin ang anumang laban na darating. Ang kahinaan, napalitan ng tapang na hindi na muling mababalik. Unti-unting lumawak ang kanilang lakas sa buong lupain. At dito nagsimula ang alamat ng isang pastol na naging bayani ng bayan. Tumingin ng mga mandirigma at nakita sa kanya ang lakas na kanilang hinahanap. Unti-unting kinilala siya bilang isang bayani na nagdala ng tagumpay. Ang kanyang ginawa ay naging inspirasyon sa mga nawalan ng lakas ng loob. Ang kwento niya ay kumalat sa bawat sulok ng kampo. Hindi siya basta tao, kundi simbolo ng tapang at paniniwala. Sa bawat laban, naaalala ang sandali na nagbago sa lahat. Patuloy siyang naglakad, kasama ang hukbo patungo sa bagong yugto ng laban. Isang tagumpay na hindi kailanman mabubura sa kanilang alaala. Isang alaala na mananatili kahit lumipas ang panahon. Isang pangalan na magiging alamat sa kasaysayan ng kanilang bayan. Sa wakas ay tumahimik ang digmaan. Ang lupain ay muling huminga mula sa kaguluhan. Unti-unting bumalik ang buhay at nagsimula ang bagong yugto para sa bayan. Ngunit ang nangyari ay hindi makakalimutan sa bawat puso na nakasaksi. Ang laban na yun ay naging aral na dadalhin nila habang buhay. Ang paniniwala, ang tunay na sandata na nagdala sa kanila sa tagumpay. Mas matatag ang bayan, handa sa anumang hamon na darating sa hinaharap. Sa mga susunod na henerasyon, ipapasa ang kwento ng tapang. Ang maliit ay naging inspirasyon na kayang magbago ng mundo. Isang simbolo ng lakas ng loob at paniniwala ang naiwan. Ang hinaharap ay puno ng pag-asa para sa bawat maniniwala.
Sa pagtanaw sa nakaraan, nakita ang lakas na hindi nila inaasahan. Ang bawat pagsubok ay nagpatibay sa kanilang pagkakaisa. Sa wakas ay dumating ang kapayapaan na kanilang pinaglabanan. Ang kwento ay patuloy na mabubuhay sa bawat bibig na magbabahagi nito. Ang tapang ni David ay hindi mawawala sa kasaysayan ng kanilang bayan. Isang pamana na ipapasa sa susunod na henerasyon. Ang laban ay natapos. Ngunit ang kwento ay nagpapatuloy magpakailanman. Ang kwento ay walang katapusan habang may naniniwala. Isang mensahe na kahit maliit ka kaya mong manalo kung may tapang. Isang pastol ang nagpatunay na ang tunay na lakas ay nagsisimula sa paniniwala.